Mahigit sa 2,000 pamilya ang apektado po ng sunog sa Parola Compound na inabot po ng mahigit 10 oras bago naapula. Pero kahit na makailang beses na nasusunugan ng ilan sa mga taga-Parola, abay gusto pa rin bumalik sa kanilang lugar. Karagdagang detalye sa live report ni Madeline Villar Moratillo. Mads. Yes, Ali, karamihan sa mga nabiktima ng malaking sunog na yan sa Parola Compound itong Sabado nananatili pa rin sa evacuation center. Maghanap ako ng upahan. Hindi na. Paano ko babalik? Matatagal pa akong magkakaroon ng bayan kasi was out lahat eh. Ang laki eh. Siyempre, paano ka babalik dyan? Ayoko na. Yung akin hindi na ako, nangungupahan lang kasi ako doon. Ayoko na rin. Kasi nakakadala eh. Ngayon lang po talaga ako nakainkwentro ng ganitong sunog. Sa takot kasunod ng nangyaring malaking sunog sa Parola Compound sa Maynila, maghahanap na lang daw ng ibang matitirahan ang ilang residente. Nitong Sabado, umabot hanggang Task Force Charlie ang laki ng sunog na inabot ng higit 10 oras bago naapula. Tinatayang nasa higit 2,100 pamilya ang naapektuhan. Pero ang ilan, kagaya ni na Aling Zenaida, kahit ilang beses nang nasunugan, babalik pa rin sa kanilang bahay. Ayun ang plano kasi nakikita naman namin, nakikita ng mga anak ko kahapon, pumunta doon, may mga nag-tent, may mga bahay-bahayan na daw. Ayun din ang plano namin kasi kung mangupahan kami, magkano ang upa, napakamahal. Ang mga apo ko nasa college na yung iba, senior high, lahat. Kwento ng mga residente, mabilis ang naging pagkalat ng apoy, kaya ang iba halos wala nang naisalbang gamit. Malayo kami doon. Nagulat na lang kami. Patungo na sa amin. Apoy. Sobrang bilis po talaga sa lakas. Kaya nagtakbuhan na kami. Hindi na kami nakadala na ibang gamit. Nandun ako. Hindi pa ako kumikilos. Ang problema, nakikiramdam ako. Yung mainit na, wala na ako makukuha ng gamit. Kasi 12 floor ang bahay ko eh. Masikip eh. Marami ng tao eh. Kanina nagpunta si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Dalpan Evacuation Center kung saan pansamantalang nanunuluyan ang mga nasunugan. Yan ay para personal umanong makamusta ang kalagayan ng mga naapektuhang residente. Kaya po, andito po ang DSWD, andito po ang ating mga iba't ibang ahensya ng pamahalaan. At siyempre, kasama po natin ang ating local government ng City of Manila, lungsod ng Maynila, na sabay-sabay kami na naghahanap ng paraan na magtumulong. Bukod sa family food packs at hygiene kit, may cash assistance din para sa kanila. We're working closely with the LGU CSWD, Social Welfare Office, para sa food relay that we started since yesterday. Naghahalilinan kami niyan. Meron din tayong pinamahagi na complete set ng kits. Family packs, cooking kits, hygiene kits. Bawat pamilya tatanggap ng tig-30 piso mula sa National Housing Authority para sa pagpapatayo ng nasirang bahay. 10,000 mula sa Department of Social Welfare and Development at 5,000 piso naman mula sa Office of the President. Bukod pa ito sa cash assistance na ibibigay rin ng lokal na pamahalaan ng Maynila. Ali, patuloy pa naman ang ginagawang investigasyon ng Bureau of Fire Protection para malaman kung ano ba talaga yung naging sanhi ng nasabing sunog. Balik sa inyo dyan, Ali. Ano pag-usapan ba, Mads, itong anggulo dahil ang sinasabi ng ilang residente, kini-question yung timing ng sunog na ito na meron daw nakaamba na mga several development projects na maapektuhan yung lugar nila. No, ang sinasabi, ayan yung North-South Harbor Bridge, yung Southern Access Link Expressway, yung itong pinupunto nitong mga nasunugan na ito, yan ba ay natalakay? Ali, sa ngayon ay wala pa kasing inilalabas na report yung Bureau of Fire. Patuloy pa raw yung ginagawa nilang investigasyon patungkol dito. Yung mga residente, iba-iba rin yung mga sinasabing dahilan. Yung ibang residente, sabi nila, ang balita nga raw nila, mukhang sinadya yung sunog dahil sa may mga plano, may mga proyekto na gagawin para mapilitan sila na umalis na. May ibang residente naman na sinasabi na meron umano na dahil umano sa nag-overheat na charger ng cellphone. Meron naman sinasabi na dahil umano sa may tumalsik na meron daw nagwe-welding. So sa ngayon, ang BFP patuloy pa rin yung kanilang investigasyon lalo na at malaki yung nangyaring sunog. Papayagan pa rin ba sila, Mads, na bumalik dun sa kanilang mga lugar
na nasunog. Yes, Ali, katunayan yung ibang mga residente, lalo na yung mga kalalakihan sa pamilya, nagpunta doon sa lugar kung saan sila nakatira. Tinitignan nila kung may mga pwede pa bang maisalba, yung mga gamit na pwede pa nilang magamit. At yung iba naman, nagtayo na ng bahay-bahayan, mga tent, para pansamantala, doon sila muna tumuloy kaysa makipagsiksikan daw sa evacuation center. Forgive my ignorance, Mads, pero ano ba ang status nito mga nakatira sa Parola compound? Yan ba ay mga sarili nilang pag-aari ng mga lupa? Sila ba ay mga informal settlers? Sila ba ay pinapayagan ng pamalaan na dyan na magtayo ng kanilang mga tirahan? Ano ba ang status ng mga residente dyan? Ali, hindi rin ako ganun kasigurado, no? Pero yung ibang mga nakausap natin, ang sinasabi nila ay matagal na raw silang nakatira doon. Hindi rin nila actually masabi kung ano ba talaga yung kanilang estado doon, sapagkat ang sabi nila, yung iba, bata pa raw kasi sila, doon na sila pinanganak, kaya doon na rin sila namimirmihan, sapagkat doon na rin sila nasanay at doon na sila lumaki. Okay, bilang panghuling katanungan ko, Mads, ito bang mga nasa Delpan Evacuation Center, no? Itong ating mga evacuees. Pero ano ba, nakinikinita dahil may ayuda na binibigay ang DASUD, ano, na para maitayo muli yung kanilang mga bahay. Pero ano pa ang ayuda, parang kasi in the long term na muli na matulungan na hindi lang one time, big time yung ayuda na ibibigay sa ating mga kababayan? So far, Ali, ang naipapangako pa lang sa kanila yung mga ayuda para makapagsimula ulit sila, yung mga kababayan natin na nawala ng bahay, magkaroon sila ng pambili ng mga materyales na gagamitin para sa pagpapatayo ng kanilang bahay. Okay, maraming salamat, Marilyn Villar Moratillo, nag-uulat live mula sa Parola Compound.